Ang bayan ng Ebelstein. Ito ay isang ordinaryong lugar na nagkataong tirahan ng isang pambihirang matandang lalaki. Sa lahat ng maling dahilan, kilala ang matandang ito, na nakuha ang palayaw na ang sinungaling na hukluban, o kaya'y ganoon siya kung tawagin ng mga lokal. Ang tanging magandang katangian ng lalaking ito ay ang kanyang kakayahang gumamit ng basic one-star magic. Pero, sa kasamaang palad, kahit ang maliit na tagumpay na ito ay lumaki agad sa kanyang ulo. Madalas niyang tawagin ang sarili niya na ang dakilang salamangkero ng Ebelstein. Dahil sa kanyang kakaibang pag-ugali, madali siyang naging target ng mga bata sa lugar. Sobra-sobra kung mag-react ang hukluban, na nagpapatunay na maikli ang kanyang PC tulad ng kanyang pasensya. Gayunpaman, hindi tulad ng ibang mga batang kalye, hindi tiningnan ng isang batang nagdangalang Derek ang matanda bilang libangan. Para sa kanya, ang lalaki ay isang pagkakataon, isang daan upang matutunan ang sining ng mahika. Napakadali para sa ating bida na kumbinsihin ang lalaki na turuan siya, lalo na't sabik na sabik ang hukluban sa isang tagapakinig sa kanyang mga kwentong barbero. Patas na palitan naman sa tingin ko. Ang matanda ay naghahangad ng kasama, at ang bata ay naghahangad ng kaalaman. Hindi nagtagal at naintindihan ng bata ang monocirculation sa loob ng katawan, isang bagay na ikinagulat ng kanyang mentor. Hindi lang doon, nagawa pa ni Derek na ilabas ang mana na yon sa mundo para sa opensibang paggamit. Nang araw na yon, nakita ng matanda ang purong potensyal na nakatago sa bata, bagamat matigas siyang tumangging aminin ito ng malakas. Isang buong taon ang lumipas na si Derek ay nagsilbing parang utusan ng matanda. Ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga rin at opisyal siyang naging isang one-star mage. Sa kabila ng tagumpay na ito, nanatiling nahuhumaling ang matanda sa mga dugong bughaw. Lubos siyang naniniwala na tanging ang mga may prestihiyosong apelyido lamang ang makakaabot sa tuktok ng mahika, habang ang isang karaniwang tao tulad ng ating bida ay maaari lamang mangarap ng ganoong kataas. Madalas niyang pinanghihinaan ng loob si Derek, sinasabing habang ang mga anak ng maharlika ay umaabot sa 3-star status sa murang edad, ang isang hamak na tao ay mawawalan nito at sasablay bago pa man makaabot ng 2 stars. Gayunpaman, ang mga salitang panghihina ng loob ng matanda ay hindi kailanman nakapigil sa ating bida. Napagtanto ni Derek na ipinapasalang ng lalaki ang sarili niyang mga inseguridad, ang kapaitan sa lahat ng bagay na hindi niya nakamit sa sarili niyang ordinaryong buhay. Hanggang sa dumating ang isang araw kung kailan bumuhos ang malakas na ulan, na parabang ang langit mismo ay nagluluksa. Iyon ang araw kung kailan tuluyang namatay ang ordinaryong matanda. Natagpuan ni Derek ang lalaki na bugbog sarado hanggang mamatay, ang katawan niya ay puno ng mga nakakapangilabot na sugat. Ginawa ng bata ang nararapat at binigyan ang lalaki ng maayos na libing. Ilang araw ang lumipas, naging malinaw ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sinubukan ng baliw na hukluban na magnakaw ng isang 2-star spellbook mula sa isang bodega. Nalito ang lahat sa krimen. Bakit isusugal ng isang taong walang ambisyon ang kanyang buhay para sa isang bagay na napakatapang? Subalit, naaalala ni Derek ang pagkahumaling ng matanda sa mga lahi. Sa kasamaang palad, ang pagkakaroon ng dugong bughaw ay isang bagay na hindi kwalipikado si Derek, hindi bababa sa pamantayan ng mundong ito. Ngunit hindi naman talaga kabilang si Derek sa mundong ito. Habang kinakabisa niya ang mga pangunahing kaalaman sa mahika, isang sistema ang nagtala ng kanyang pag-unlad na nagpapahintulot sa kanya na pumili ng isang magic school para mag-enroll. Mabilis na lumipas ang 4 na taon at ipinakilala sa kwento ang isang bagong karakter, si Katya Flamheart. Siya ang dating ginang ng bumagsak na bahay ng Flamheart, isang Bay County. Kasama ng kanyang dugong bughaw ang likas na talento para sa 3-star magic, kaya siya ang pangunahing kandidato para sa anumang grupo ng mersenaryo. Habang nananatili sa Ebelstein, tumanggap siya ng mga kontrata mula sa Beldoon Mercenary Corps, ang parehong grupo na sinalihan ni Derek. Nagbigay ito sa binata ng isang ginintuang pagkakataon na matuto mula sa isang tunay na 3-star mage. Isang gabi sa isang tavern, sinubukan ni Katya na magbigay ng isang mahalagang aral sa buhay. Kinilala niya ang kanyang kagutuman na mag-ipon ng kapangyarihan, ngunit binalaan siyang huwag hayaang lamunin siya ng kasakiman sa proseso. Isinapuso ng tahimik na binata ang kanyang mga salita, nang angakong mananatiling nakatapak sa lupa. Pumunta sa pangunahing agenda, inutusan niya itong ipikit ang kanyang mga mata at ipakita ang kanyang mana sa realidad. Habang sinusunod ng binata ang kanyang mga utos, lihim na namangha si Katya sa kahangahangang dami ng likas na mana na ipinakita niya. Pambihira ito para sa kanyang edad, at tila malalampasan pa niya ang kanyang mga inaasahan. Nagkaroon ng kaguluhan. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Naging alerto ang lahat sa takot na may sumasalakay. Bago pa man makahinga si Derek, hinawakan ng kanyang mentor ang kanyang kamay at kinalagkad siya palabas ng establishmento. Samantala, naghanap ang mga armadong mandirigma sa labas ngunit walang nakitang kakaiba kahit malinaw na narinig ang pagsabog. Hinigit ni Katya si Derek sa isang liblib na eskinita bago siya kausapin sa seryosong tono. Kailangan niyang maintindihan na ang mga maharlika ay sobrang entitled pagdating sa kanilang mga pribilehiyo, at ang mahika ang pinakadakilang pribilehiyong eksklusibo sa kanila.
Sa mundong ito, ang lakas ay itinuturing na isang banal na biyaya na nakalaan para sa mga piling tao. Sa mga karaniwang tao, ang pag-abot sa 3 stars ay halos hindi naririnig at karaniwang nangangailangan ng habambuhay na debosyon. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang pasabog na dahilan kung bakit niya ito dinala rito. Naabot na ni Derek ang 2-star status. Ang pagsabog na narinig ng lahat ay isang 2-star delusion type spell na tinatawag na auditory hallucination na siya ang gumawa. Ang kanyang mga naunang sinabi ay para ipaalam sa kanya na binyayaan siya ng likas na talento kahit hindi siya isang maharlika. Sakto sa oras, lumitaw ang system notification na nagkukumpirma na naabot na niya ang 2-star magic. Pinayagan ni Katya si Derek na maglakbay kasama niya, tinuturuan siya ng iba't ibang spell at ang masalimuot na pamumuhay ng mga maharlika. Pagkatapos ng isang taon ng pagtuturo, dumating na rin ang oras para maghiwalay sila ng landas. Nalaman ni Derek na itinalaga siya ng bansa ng Elvester bilang isang pribadong tagapagturo. Ang bahay Elvester ay isang pamilyang napakalakas na kahit ang Grand Duke ng Kabisera ay kailangang magpakita ng respeto sa kanila. Para kay Katya, ito ay isang alok na hindi niya matatanggihan. Umalis din siya matapos regaluhan si Derek ng isang 2-star spellbook bilang paalam na regalo. Matapos gumugol ng isa pang taon sa pag-aaral at pagmaster ng 2 pang spell ng mag-isa, lumabas si Derek sa isang misyon upang maging isang 3-star mage. Sa Belden Steer Tavern, sabik ang lalaki sa likod ng counter na maghatid ng magandang balita sa ating bida. Lumalabas na ang bahay Duplain, isang Grand Duchy, ay nagpapakita ng interes na kumuha ng ilang may talentong individual. Ang balitang ito ay isang malaking sorpresa para kay Derek. Bihira para sa isang pamilya na may ganoong kalibre na kumuha ng mga lokal na salamangkero. Habang naghihinala ang ating bida, ang lalaki sa counter, na kilala bilang si Jaden, ay nabubulagan sa posibilidad ng malaking kita. Mas maganda pa, nangangatwiran siya na kung mapapaligaya nila ang pamilyang Duplain sa unang trabahong ito, makakabuo ito ng matibay na koneksyon na kapaki-pakinabang para sa kanilang paglago sa hinaharap. Si Derek, na hindi gaanong masigasig, ay mas interesado na malaman ang mga detalye ng trabaho. Masayang sinabi ng lalaki na ang trabaho ay napakadali lang. Ang kailangan lang nilang gawin ay patumbahin ang ilang halimaw sa labas ng teritoryo ng Grand Duke. Siyempre, nag-aalinlangan si Derek. Walang saysay para sa isang pamilyang kasing lakas ng mga Duplain na hilingin sa isang mersenaryong grupo lamang na maglinis ng mga halimaw. Hindi man lang tinimbang ni Derek ang mga panganib. Tumalikod na lang siya para umalis dahil wala siyang pagnanais na kunin ang trabaho. Ang pagkuha ng mga kahina-hinalang trabaho ay labag sa kanyang prinsipyo, kaya natural na tumanggi siya. Gusto sanang ibigay ng kontraktor ang trabaho sa iba, pero ang problema ay partikular na humiling ang Duplain ng isang salamangkero, at si Derek lang ang available sa core mayon. Para makumbinsi, naghagis ang kontraktor ng isang gintong barya para akitin si Derek. Ang makintab na piraso ng ginto na iyon ang nagtulak sa kanya na kahit papaano ay makipagkita sa mga kliyenteng dapat niyang makatrabaho. Nang makita ang isang bata, tumanggi ang pinadalang maharlika na isama siya. Ang pagkuha sa isang bata na hindi pa nagkakaroon ng kanyang coming-of-age ceremony ay walang katuturan para sa isang trabahong mersenaryo. Nang makitang labis na hindi nasisiyahan ang kliyente, sinubukan ni Jaden na kumbinsihin ang mahalagang parokyano na ang bata ay magaling talaga. Gayunpaman, ang pinuno ay hindi interesado sa karagdagang dialogo at tumalikod para umalis. Sa sandaling iyon, pinigilan siya ng kanyang amo, ipinaalala sa kanya ang kanilang desperadong kalagayan. Ito ang nagtulak sa pinuno na ikonsidera si Derek. Sa teritoryo ng Grand Duchy ng Duplain, makikitang hinihiwa ni Derek ang mga goblin ng may kahusayan. Ang mga nilalang na ito ay isa lamang maliit na abala para sa kanya, at pinuksa niya ang mga ito sa napakaikling panahon. Nang makita ang potensya ng bata, nasiyahan ang ipinadalang maharlika. Gayunpaman, ang kahina-hinalang babae na nagtatago sa ilalim ng hood ay mas nasisiyahan pa kaysa sa pinuno. Pabalik sa Belden Steer Tavern, nakita natin ang isa sa mga babaeng miyembro ng core na nagagalit kay Derek dahil sa pagiging aso ng maharlika. Bilang isang kapwa-karaniwang tao, ang pagiging tuta para sa mga aristokrata ang huling bagay na gusto niya. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang maaaring ibinabayad kay Derek. Para sa kanya, hindi sulit na itapon ang sariling halaga para gumapang sa pagitan ng mga binti ng isang maharlika. Gayunpaman, nang ibunyag ng kontraktor kung gaano kalaking pera ang sangkot, mabilis na isinantabi ng sakim na babae ang kanyang pride. Sinasabing gusto niya ng parte, kahit na kailanganin niyang gumapang sa pagitan ng mga binti ng isang maharlika. Ilang sandali pa, kumalma ang mga bagay nang mawalan siya ng malay dahil sa alak. Nagbigay ito ng pagkakataon sa lalaki na tanungin si Derek tungkol sa kanyang araw. Para sa ating bida, walang mahalagang nangyari, ilang goblin lang ang pinatay. Gayunpaman, lubos siyang naniniwala na nagsisinungaling ang kanyang mga kliyente sa kanila. Sinabi ng maharlikang dispatch officer na 3 bagay ang hinahanap niya, kabataan, lakas, at kakayahang makisalamuha. Bukod pa rito, ang babaeng nagpakilalang katulong sa kusina ay may mga kamay na masyadong malinis para sa mabigat na trabaho. Bago pa niya maalis ang takip ng panlilinlang, pinigilan siya ng kanyang kontraktor.
Bilang mga mersenaryo, hindi nila trabaho ang mag-imbestiga ng malalim. Naiintindihan ni Derek ang ipinapahiwatig. Tama si Jaden. Ang lugar na ito ay mapanganib at sa ganitong lugar, ang tanging mahalaga ay ang kumita ng pera para mabuhay. Ang iba ay hindi na mahalaga. Dumating ang kinabukasan at bumalik tayo sa teritoryo ng Grand Duchy. Muli, tinapos ng ating bida ang paglipol sa mga goblin na nagtatago sa lugar na nangangakong wala nang natitira para guluhin ang lugar. Natutuwa ang maharlikang dispatch officer na marinig ang balita, pati na rin si Jaden, na sabik ng kunin ang bayad. Kaya ang laging masayang si Jaden ay kumita ng 2 gintong barya. Gayunpaman, alam ng ating bida na hindi pa oras para magdiwang. Sakto sa oras, pinuri ng umano'y dispatch officer ang bata para sa kanyang pambihirang galing at nag-alok ng bagong hiling. Kung kukunin ni Derek ang trabaho, babayaran siya ng Grand Duchy ng 15 gintong barya, isang napakalaking halaga para sa isang tulad ni Jaden. Hindi na kailangang sabihin pa na kinuha ni Derek ang trabaho ng walang pag-aalinlangan. Dinala ng trabahong ito si Jaden at ang ating bida sa tirahan ng Grand Duchy ng Duplain. Habang abala si Jaden sa paghanga sa karangyaan ng lugar, nagpa siya ang dispatch officer na formal na magpakilala. Siya pala si Delon, ang Grand Steward na naglilingkod kay Grand Duke Duplain. Siyempre, nagbigay siya ng hindi taos-pusong paumanhin sa pagtatago ng kanyang katayuan. Ang babaeng kasama niya ay si Katarina, ang headmaid ng Grand Duke. Hindi mapigilan ni Jaden na magbigay galang ngayong nasa harap siya ng mga kagalang-galang na kliyente. Samantala, pinag-iisipan ni Derek ang sitwasyon. Ang katotohanang tama ang kanyang mga hinala ay lalong nagpapahinala sa sitwasyon. Sa wakas, humakbang pasulong ang babaeng naka-hoodie. Tinatanggal ang hood, nagpakilala siya bilang si Isoline Eleanor Duplain, ang panganay na anak na babae ng House Duplain, na nais italaga si Derek bilang magic tutor para sa kanyang nakababatang kapatid na si Diela. Sa loob ng opisina, natanggap ng pinuno ng pamilya ang balita ng pagbabalik ng grupo. Ang naghahatid ng balitang ito nang nagmamadali ay ang anak ni Duplain, si Reg. Hindi gusto ng pinuno ang kawalan ng modo ng kanyang anak at pinaalalahanan siya ng kanyang dignidad. Sa kabila ng malinaw na pagpipilit, nananatiling malakas ang boses ng madaldal. Sawang-sawa na siya sa kapatid niyang si Diela at gusto niyang turuan siya ng kanyang ama ng magandang asal. Pinakiusapan siya ng nakatatandang kapatid ni Reg, si Valerian, na hinaan ang boses at hayaan siyang tapusin ang pakikipag-usap sa kanilang ama. Patuloy na lumalampas sa kanyang hangganan ang bastardo, nagrereklamo kung paano ang walang kwentang si Diela ay nagdudulot lamang ng gulo. Sa wakas ay napuno na ang nakatatandang kapatid at inutusan ang madaldal na ito na umalis agad sa opisina, ngunit tumutol si Reg na dapat nilang pabayaan si Dila. Kahit na mawala siya, nariyan pa rin si Azalen, ngunit mahinahong ipinaalala ng kanyang ama na hindi niya lugar na magpasya niyan. Pagkatapos ay ipinahayag ni Reg ang impormasyong nakuha niya tungkol sa mga monasteryo sa pamamagitan ng Grand Steward. Mahigpit na binabantayan ang mga monasteryo at maraming maharlika ang patuloy na bumibisita. Iminumungkahi niya na mas mabuti para sa kanya na ialay ang sarili sa Diyos kaysa mabuhay na parang pabigat. Ngunit nang magsalita pa siya, inuntog ng kanyang ama ang ulo niya sa mesa dahil binalaan na siya nito na huwag magsalita tungkol sa usaping iyon. Nagdurugo ang ulo ni Rage, ngunit hinihimok pa rin niya sila na magpasya sa lalong madaling panahon. Naglalakad si Aislinn sa pasilyo kasama ang ating bida, tinatanong kung may narinig na siya tungkol sa kanyang nakababatang kapatid. Kinumpirma niya na mayroon dahil nakita niya ito sa rehistro ng pamilyang Duplain. Kinakabahang komento niya na hindi gaanong kilala ang kanyang kapatid. Pagpasok nila, papalabas naman si Raeg at Valerian. Nang makita ni Valerian si Aislinn, binati niya ito sandali at nagpaalam dahil medyo masama ang pakiramdam ni Reg dahil sa pinsala sa ulo. Samantala, napansin ng ating bida na hawak ni Reg ang kanyang ulo at isang katulong na umiiyak. Kalaunan, umupo sila kasama ang kanilang ama at ipinakilala ni Azalen ang ating bida bilang isang magic tutor. Gayunpaman, tila hindi interesado ang kanyang ama, kaya nagsimula na silang umalis. Habang paalis na sila, hiniling ng kamahalan sa ating bida na manatili. Nagulat siya nang malaman na 16 na taong gulang pa lang ang bida. Natural, nagtataka siya kung kaya ba nitong humawak ng mahika. Kaswal na binanggit ng ating bida na kaya niyang gumamit ng ilang one-star magic. Tumawa ang duke dahil nahalata niya agad ang kanyang kasinungalingan. Agad na humingi ng paumanhin ang ating bida, ngunit naiintindihan ng duke ang kanyang posisyon dahil hindi madali ang pagiging napakalakas. Gayunpaman, naniniwala ang duke na hindi angkop na kandidato ang ating bida bilang isang tutor dahil napakabata pa niya. Simpleng binanggit ng ating bida na isa siyang mersenaryo. Sa huli, pinili ng duke na magtiwala sa desisyon ni Aisling at binigyan siya ng pahintulot na turuan ang kanyang anak. Pinaalis niya ang ating bida, ngunit bago umalis ang bida, may isa siyang hiningi. Binigyan siya ng pahintulot ng Grand Duke, na nagpahintulot sa tutor na ulitin ang kanyang posisyon bilang isang mersenaryo at sabihin ang malinaw na kondisyon ng pagtuturo kay Diela ng mahika pati na rin ang pagtulong sa kanya na makapasok sa mataas na lipunan bilang isang tamang maharlika. Dahil sa mga dahilang iyon, kinomisyon siya ni Aislinn.
Maganda iyon at lahat, pero hindi maintindihan ng Duke kung bakit niya sinasabi ang mga bagay na halata naman. Bilang tugon, idiniin ng bata na mayroon din siyang personal na hiling, isa na ikinagulat ng Duke. Puntahan natin si Diela at tingnan kung bakit siya naging isang galit na chihuahua sa simula pa lang. Binabato ang isang plato sa pader, pinapagalitan ni Diela ang kanyang katulong sa kabila ng paghingi nito ng tawad. Wala siyang sinasabing mabuti para sa kanyang mababang uri at nilalait ang katulong, nagbabantang ibabato ang plato sa mukha nito sa susunod. Pumunta naman tayo sa panig ni Azalin, kung saan gustong-gusto malaman ni Jaden kung bakit ang 16 na taong gulang ang napili sa daan-daang magic tutor. Lalo na't si Derek ay isang karaniwang tao na hindi makikisama ng maayos sa mga maharlika. Na may malungkot na ekspresyon, ipinaliwanag ni Aisling kung paano nila sinubukan na ang bawat ibang mage sa kontinente. Sumuko silang lahat sa huli, kaya desperado siyang pumili ng sinumang bagay para sa papel na yon. Sa kabila ng pagiging mersenaryo ni Derek, may kaunting alam ang bata tungkol sa pag-ugali ng mga maharlika at sa kanilang pamumuhay. Kung tutuusin, ang amo ng bata ay dating isang bumagsak na maharlika na nagturo sa kanya ng maraming paraan. Natutuwa si Isolane na malaman ang mga bagay na yon sa kabila ng pagiging mersenaryo ng ating bida. Mayroon siyang maliit na pag-asa na kaya niyang paamuin si Lady Diela. Pinuna ni Jaden ang kawalan ng kakayahan ni Isolane na suriin ng mas maigi ang mga tao, isang komento na ikinagulat niya. Ang katotohanan ay si Derek ay isang bata na lumaki sa lansangan, isang taong nagtrabaho kahit bago pa man sa tamang edad. Lubos na naniniwala si Jaden na ang batang nakaligtas sa lahat ng hirap na iyon ay hindi ginawa iyon sa kabaitan lamang. Ang kanyang mga salita ay nagpaalab sa kumpiyansa ni Azalen. Balik sa ating bida, inihatid siya sa silid ni Diela ng head butler. Doon, dahan-dahang kumatok si Derek at naghintay ng sagot. Walang tugon, kaya pilit siyang pumasok, magalang na binabati ang kanyang estudyante. Nagpakilala ang bagong tutor sa pamamagitan ng pangalan, habang hinihiling ng dalagang nakaupo sa harap na lumapit siya. Lumapit si Derek sa kanya, at nang nasa malapit na siya, ngumiti ang demonyong paslit na ito at binuhusan ang kanyang mukha ng tubig kanal. Hindi man lang kumibo ang ating kalmadong hari habang tinutuya siya nito, iniinsulto siyang isang daga sa kanal. Noong una, naaalala niya siya bilang mersenaryong sinabi ng butler, ngunit kasabay nito, ininsulto niya siya bilang isang kasuklam-suklam na daga. Tumayo si Diela sa kanyang upuan dahil halatang hindi niya abot ang ating bida at pagkatapos ay ibinuhos ang isa pang timba ng tubig kanal sa kanyang ulo. Nakatayo lang doon si Derek nang hindi nagsasalita habang naiinip siya na naubusan ng tubig para sa kanyang panauhing mababang uri. Sa kanyang pagkadismaya, ang ating bida ay literal na hindi apektado at tinititigan lang siya. Sa desperasyon, sinipa siya ni Diela dahil sa pagtingin pa lang sa kanya ng diretsyo. Nasa sahig na ngayon si Derek, at para turuan siya ng leksyon, hinubad niya ang kanyang sapatos, tinutuya siya sa kanyang mabahong amoy bago ibato ang sapatos sa kanya. Sunod, umupo ulit si Diela sa kanyang upuan, gamit ang mapamatang tono, habang patuloy siyang nilalait bilang isang daga sa kanal. Pansing tabi, bakit tayo pinapakitaan ng artist ng libreng mga litrato ng paa? Sumunod ang isang sandali ng katahimikan. At sa kabilang kwarto lang, abala ang Grand Duke sa pagtanaw sa bintana. Naalala niya ang pag-uusap na naganap kanina, kung paano matalinong itinuro ng binata ang desperadong sitwasyon ni Diela. Walang sinuman ang makakatulong sa kanya, kaya kinailangan nilang gamitin ang isang karaniwang tao bilang huling paraan. Ngunit nais malaman ni Derek kung gaano kalaki ang otoridad na magkakaroon siya pagdating sa pagtuturo sa bunsong anak. Malamang ay nalilito kayo, ngunit magiging malinaw ang lahat sa isang segundo. Dahil sa susunod na sandali, namumula na ang mukha ni Diela. Sinampal siya ni Derek ng sobrang lakas kaya ngayon siya naman ang nasa sahig. Nagpalit ang kanilang posisyon habang pinoproseso ng walang utang na loob na maharlika ang kanyang bagong katotohanan. Pero hindi pa tapos si Derek. Gusto pa ng lalaking ito at inutusan siyang tumayo muli. 3 taon na ang nakalipas, tinanong ng bida ang kanyang guro kung ano ang magiging reaksyon niya kung kailangan niyang turuan ang isang matigas ang ulo na estudyante na binabaliwala ang kabaitan. Ang sagot niya ay puno ng pakikiramay. Bilang isang guro, susubukan niyang unawain kung saan nanggagaling ang estudyante at tatanggapin pa rin sila. Hindi siya nasiyahan sa sagot dahil sa tingin niya ay idealistiko ito at nagtanong siya ulit. Ano ang gagawin niya kung hindi niya magawa ang kanyang nabanggit sa estudyanteng iyon? Muli, ipinaliwanag niya na hahanap siya ng ibang paraan ng pagtuturo sa estudyante dahil tungkulin ng isang guro na gabayan ang estudyante sa mas mabuting landas. Dahil doon, napaisip ang batang lalaki kung ano ang maaaring ibang paraan ng pagpapaliwanag. Gamit ang matalas na tingin, ibinigay niya ang kanyang huling saloobin. Itatanim niya ang takot sa estudyante. Pagbalik sa kasalukuyan, si Lady Diela ay nasa sahig na may pasa sa pisngi habang tinuturuan siya ng lalaki ng leksyon tungkol sa pagtrato sa iba ng may respeto. Pagkatapos ay inutusan niya itong tumayo bago pa niya ulitin ang sarili. Siyempre, tumayo siya, ngunit habang ginagawa niya ito, sinampal niya ang lalaki dahil sa galit. Hindi nagpigil ang bida at sinampal siyang muli, sinasabing hindi rin niya paulitin sa pagsasalita,
kaya kailangan niyang makinig sa kanya. Umismid siya, iniisip na makakalusot siya, at sumigaw para tawagin ang Grand Steward. Kinukutya ang bida at ang lakas ng loob nitong saktan siya ng 2 beses. Ang steward, kasama ang mga katulong, ay nagmamadaling pumasok at tumayo sa harap mismo ng bida. Agad na humingi ng paliwanag ang steward para sa kanyang mga ginawa, at inilabas ng lalaki ang sulat ng pahintulot na nakuha niya mula sa duke, na nagbibigay sa kanya ng buong kapangyarihan sa edukasyon ni Lady Diela. Nangangahulugan iyon na maaari niyang gawin ang anumang gusto niya upang maturuan siya. Binasa ng steward ang sulat, at si Lady Diela ay tahimik na nakatayo sa sulok. Nang gabing iyon, galit na nagtungo si Valerian sa silid ng lalaki, at malakas na binuksan ang pinto gaano man siya subukang pigilan ni Reg. Hinawakan niya ito sa kwelyo at akmang susuntukin, ngunit ipinahayag ng bida na nakatanggap siya ng pahintulot mula sa kanilang ama. Nakialam si Reg, sinasabihan si Valerian na kumalma dahil panauhin ang bida na dinala ni Azalin, at ang kanyang kilos ay maaaring makaapekto sa posisyon ni Azalin. Pagkatapos ay inutusan ni Valerian ang lalaki na sumunod sa kanya nang wala si Reg. Sinubukan ni Reg na tiyakin sa bida na hindi magiging masyadong malupit si Valerian sa kanya, bagamat napagtanto niya na kailangan ng bugbog para matauhan si Diela. Pagkatapos ay umalis ang lalaki kasama si Valerian, na nag-iwan kay Reg na nagtataka kung bakit pa pinoprotektahan ni Valerian si Diela ngayon. Dinala ni Valerian ang lalaki sa dating silid ni Diela sa pangunahing bahay, na nanatiling pareho mula noon. Ipinakita niya sa kanya ang mga guhit na ginagawa noon ni Diela, mga guhit na nahihiya niyang ipinapakita kay Valerian. Gayunpaman, hindi niya kailanman tinatapos ang mga ito. Sa halip, iginuguhit lamang niya ang mga bahaging gusto niya. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Valerian para sa kanyang emosyonal na pagsiklab. Binaliwala ito ng lalaki at nagtanong kung bakit siya dinala sa silid. Ipinaliwanag ni Valerian na hindi laging ganito si Diela, ngunit kamakailan lamang ay labis siyang nahumaling sa mga lahi. Sa huli, pinalayas siya sa pangunahing bahay at ikinulong sa annex. Hindi niya maintindihan kung sino ang gumawa nito kay Diela, at kailangan nilang pigilan siya sa pagpunta sa monasteryo. Kung matututo siya, kahit isang star magic lang, makakausap ni Valerian ang kanyang ama, at magmamakaawa na iligtas ang kanyang minamahal na si Diela. Pagkuha sa mga libro, napagtanto ng lalaki na hindi pa niya tuluyang isinusuko ang mahika, batay sa mga tala sa gilid. Kinumpirma niya kay Valerian kung lahat ng libro ay mga theory book mula sa School of Regulation. Kinumpirma ito ni Valerian dahil lahat ng maharlika ay tumatanggap ng kanilang edukasyon mula sa paaralang iyon. Isinara ng lalaki ang libro, tinitiyak sa kanya na maaari niya itong subukan. Kalaunan, sa silid ni Diela, mahimbing siyang natutulog nang buhusan siya ng tubig sa mukha ng bida. Galit siyang sumigaw sa kanya, ngunit agad niya itong hinawakan at sinabing kailangan nilang pumunta sa isang lugar. Patuloy siyang sumisigaw na bitawan siya, ngunit walang namagitan. Sa labas ng kastilyo, ibinagsak niya ito sa damuhan. Sa galit, hinihingi niyang malaman kung bakit iniisip niyang may maituturo siya sa kanya. Simpleng sagot niya na dahil hindi siya nakikinig, kailangan lang niyang malaman na hindi siya narito para turuan siya ng mahika. Gusto niya lang talagang mambugbog ng mga mayayabang na maharlika. Wala na siyang dahilan para magustuhan ang mga maharlika, kaya bakit pa siya magpipigil na bugbugin ito, na parang perpektong pagkakataon. Idinagdag din niya na ang pagiging tutor ay dahilan lamang para ibuhos ang lahat ng galit niya sa kanya bilang isang karaniwang tao. Napahawak siya sa lupa, sinusubukang bantaan siya sa pagsasabing hindi siya magiging ligtas pagkatapos gawin ang isang bagay na tulad nito. Napangiti siya, alam na malapit na siyang ipadala sa monasteryo, kaya't walang maniniwala sa kanya. Kahit may mangyari, babayaran na lang niya ito ng kanyang buhay, dahil hindi rin naman gaanong kahalaga ang buhay ng isang karaniwang tao. Nagsimula siyang pagpawisan nang idagdag pa niya na maaari siyang tumakas at malilimutan din agad. Magiging pabor ito sa Duplain dahil mawawala siya. Agad na nagpanik si Diela na pagtantong mamamatay siya, kaya tumakbo siya para tumakas. Plano niyang talikuran siya sa gubat dahil kabisado niya ito para makatakas pabalik sa kaligtasan at isumbong siya. Nagpalabas siya ng fireball na ikinagulat niya dahil ang fireball ay 2-star magic. Ibinato niya ito sa kanya at halos hindi niya ito naiwasan, gumulong siya sa damuhan. Hinahanap niya ito at nang makitang hindi nasaktan, napangiti siya, sinasabing malinaw na sumablay siya. Nagtatakbo si Diela papasok sa gubat sa abot ng kanyang makakaya, lumingon at natatakot sa isa pang nakamamatay na atake. Sa kasamaang palad, pinaglaruan siya ng tadhana at natisod siya, na nagpabagsak sa kanya ng malakas. Habang sinusubukang tumayo para tumakas, isang mahiwagang pana ang papalapit sa kanya. Pinanood niya ito, umiiwas ng sapat lang para hindi matamaan ng mga pana. Tinitigan ng maharlika ang pana na may takot sa kanyang mga mata, habang pinupuri siya ng ating bida dahil sa pagiging magaan ng kanyang mga paa. Pinuri niya siya sa pagkakaroon ng hindi kapani-paniwalang bilis sa kabila ng pagkakakulong sa annex buong araw. Hindi nagsayang ng oras ang maharlika at nagsimulang tumakbo muli habang ipinagpatuloy ni Derek ang kanyang paghabol. Ang malaking tanong sa isip ni Diela ay kung gaano siya katagal makakatagal laban sa kanya.
Dahil sa takbo ng mga pangyayari, ilang sandali na lang ay mahuhuli na siya. Nang lumingon siyang muli, naghahanda ang lalaking ito ng isa pang spell na nakadikit sa lupa. Pinagmasdan ni Derek ang tanawin ng gubat, naaalala kung paano ito ang eksaktong imahe na nakita niya sa mga pinturang iyon, na nagpapahiwatig na si Diela ay tumatakbo na dito mula pa noong bata siya. Bago pa man niya maintindihan ang kanyang nararamdaman, natapos siyang mangolekta ng mana mula sa kalikasan at ibinuhos ito sa blankong kanvas. Nasa kalagitnaan ng pag-iisip si Derek nang biglang tumalon ang baliw na batang ito na sumisigaw sa kanya na may malaking bato sa pagitan ng kanyang mga palad. Ito na ang kanyang tanging pagkakataon na pabagsakin siya, ngunit hindi mahina ang ating bida at kaswal na inilabas ang kanyang espada. Hiniwa ang malaking bato mula sa kanyang mga kamay at pinabagsak si Diela. Hindi naging matagumpay ang atake at ngayon wala na siyang matatakbuhan. Tinitigan siya ng mersenaryo, pinupuri ang kanyang tapang. Tutal, hindi nakakagulat na tiyak na mahuhuli niya ito sa gubat. Kaya sa halip, nagbago ng estratehiya si Diela at sinubukang sorpresahin siya ng atake. Sa kabila ng maliit na manyobrang iyon, nabigo siya, at ngayon ay wala na siyang matatakbuhan. Hinihingal si Diela sa pagkatalo. Alam ng malamig na mersenaryo na wala na siyang lakas na natitira para tumakas. Kaya para tapusin ang maliit na habulan na ito, hiningi niya ang kanyang huling mga salita bago niya ito patayin. Sa harap ng nagbabantang kamatayan, napangiti si Diela. Kahit ngayon, tumatanggi siyang humingi ng tawad, tumatangging magmakaawa sa isang hamak na tulad ng 16 na taong gulang na nakatayo sa harap niya. Nagtataka, tinanong ni Derek kung bakit siya nahuhumaling sa pagdidiskrimina sa iba dahil sa kanilang lahi. Kapansin-pansin, sinabi sa kanya ng maharlika na wala siyang ibang maaasahan kundi ang kanyang pagiging maharlika, na parabang iniisip niya na wala siyang espesyal. Sinuntok ang lupa, nagsimulang mag-chant ng mahika si Diela sa pagkadismaya. Tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, sinisisi niya ito sa pag-arte na parabang hindi man lang siya sumubok pagdating sa pag-aaral ng mahika. Nanatiling tahimik si Derek habang inilalabas niya ang kanyang nararamdaman, sinasabi kung paano naging walang silbi ang lahat ng kanyang pagsisikap na matuto ng mahika. Hindi rin mahalaga kung pagpipinta ang piliin niya. Ang sama niya sa lahat ng ginagawa niya. Iyon ang dahilan kung bakit lubos na naniniwala si Diela na ang tanging aspeto ng kanyang buhay na tunay na espesyal sa kanya ay ang kanyang lahi. Isang mahalagang punto ng pagninilay ang dumating dito. Hindi na niya alam kung saan siya lulugar. Matapos siyang pakinggan ng matyaga, nilagyan ni Derek ng mana ang kanyang espada. Oras na para matapos ang daldalan at para ibigay niya ang pamatay na hampas. Itinaas ng mersenaryo ang kanyang espada at nagmamadaling tapusin ang buhay ng dalaga, nagpapaalam sa kanya. Bumagsak ang kanyang espada ng may napakalaking bilis habang ipinipikit ni Diela ang kanyang mga mata, naghihintay sa nalalapit na kapahamakan. Ngunit pagkatapos ay walang nangyari. Nag-aalangan siyang imulat ang kanyang mga mata. Napahinto ang espada ng mga tipak ng yelo. Hindi man lang na proseso ng maharlika ang nangyari ngayon lang. Nakita ni Diela ang sarili na nababalutan ng yelo, na pumipigil sa kanyang espada na tumama. Nalilito, tinitigan niya ang sarili niyang mga kamay, hindi makapaniwala na nagawa niyang gumamit ng mahika ngayon lang. Isinukbit ang kanyang espada, bumuo ng konklusyon ang mersenaryo, pinupuri si Diela sa kanyang pagsusumikap sa pagsubok, at humingi pa ng paumanhin sa pagiging sobra. Tinitigan niya ito ng may lubos na pagkabigla habang nililinaw nito na kahit hindi ito mahika kundi isang manifestasyon ng mana, nakagawa pa rin siya ng isang bagay. Noon din, sumabog ang kanyang mga emosyon, bumuhos ang kanyang mga luha, umiiyak at humahagulgol sa harap niya. Bata pa ang kabalyero, at pagkaraan ng ilang sandali, nakipag-usap siya ng mas banayad sa batang maharlika. Ipinaliwanag ni Derek na ang koneksyon ni Diela ay mula sa School of the Wild. At kahit karamihan sa mga maharlika ay natututo sa School of Regulations, ang tunay na paaralan ng mahika ay nahahati pagdating sa pag-unawa at pag-master nito. Dahil galing siya sa School of the Wild, natural lang na mahirapan siyang matuto ng mahika mula sa School of Regulations. Upang magbigay ng isang metaporikal na halimbawa, para siyang pinipilit magsuot ng damit na hindi angkop sa kanyang katawan. Namangha sa kanyang obserbasyon, nagtatakang tinanong ni Diela kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang koneksyon sa School of the Wild. Binanggit ni Derek ang mga pinta, kung paano siya gumamit ng mana sa pamamagitan ng kalikasan upang magpinta. Bukod pa rito, ang sinumang salamangkero na ipinanganak na may koneksyon sa School of the Wild ay karaniwang nakakaramdam ng natural na mana sa murang edad pa lamang. Pagkatapos bendahan ang kanyang bukong-bukong, sinabi ni Derek sa kanya na malaya siyang maglakad mula ngayon dahil magiging maayos na siya. Naging matagumpay ang unang hakbang. Natulungan niya itong magpakita ng mana, ngunit ang proseso ng pagtuturo ay nangangailangan ng higit pa riyan. Simula bukas, matututunan na niya kung paano natural na magpakita ng mana. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsisikap, maging ang pasaway na prinsesa ay nagpasalamat sa kanyang bagong guro sa paniniwala sa kanya. Nanatiling tahimik ang mersenaryo at sinenyasan siyang bumalik na. Habang naglalakad sila, tinanong niya kung sino ang pintor sa likod ng sunset painting, pero tila hindi rin maalala ni Diela.
Labis niya itong pinuri sa paglikha ng isang obra maestra habang nagtatapos ang eksena sa gabi. Kinabukasan ng umaga, nagising si Diela, sa pagkakataong ito ay nararamdaman ang daloy ng mana sa kanyang mga palad. Sinubukan niyang gawin ulit ang ginawa niya kagabi, ngunit nabigo ito. Hindi nagtagal, malakas niyang binuksan ang pinto, at halos matakot ng husto ang katulong niya na marahil ay iniisip na bubugbugin siya ng 4 na talampakang pandak na ito. Gayunpaman, nahulog ang balde at natalsikan ng tubig ang damit ni Diela, na nagdulot ng takot sa mukha ng katulong. Tiyak na iniisip ng babaeng ito na mamamatay na siya, at bagamat binigyan siya ni Diela ng masamang tingin, wala siyang ginawa. Umalis lang siya habang pinapaalalahanan ang katulong na mag-ingat, na isang tunay na kakaibang karanasan para sa katulong na ito dahil ito ang parehong babae na sinuntok siya ng parang si Mike Tyson sa pinakamaliit na dahilan. Maging ang ibang mga katulong ay lumapit para tingnan siya, nagtataka kung ano ang ginawa ng bagong guro sa babaeng ito. Tungkol naman sa ating bida, nagbe-beauty sleep si kuya nang bigla niyang marinig na kumakalabog ang pinto niya at sumisigaw si Diela ng pangalan niya. Binuksan niya ito at nakita ang munting binibini na nag-uutos sa kanya na turuan siyang magpakita ng mana. Napagalitan pa siya ng mayordomo dahil sa kawalan ng asal. Pero nang marinig ng matandang ito na nagpakita siya ng mana, hindi siya makapagsalita. Gusto ni Diela ng agarang leksyon pero hindi nagpapatinag ang ating bida at sinabihan siyang bumalik sa hapon. Ikinainis ito ng munting demonyo ng husto hanggang sa nagsimula na siyang sumigaw at magwala sa kanya. Pero si Derek, parang prinsesa si kuya na bumalik sa pagtulog na parang walang nangyari. Nagsimulang kumalat sa loob ng bahay ang balita tungkol sa kamakailang pag-ugali ni Diela. Pinag-uusapan ng mga katulong kung paano hindi siya nakabasag ng kahit isang plato o nanakit ng sinuman na nagpapaisip sa kanila kung natulungan na ba siya ng guro na magpakita ng mahika sa wakas. Sa pagdaan, narinig ni Reeg ang kanilang usapan at huminto para magtanong ng detalye. Mula roon, dumating kami sa loob ng pangunahing silid ng kanyang ama. Inihayag ni Valerian na natutunan talaga ni Diela ang magical manifestation, isang bagay na kinumpirma niya sa pamamagitan ng punong mayordomo at iba pang mga katulong. Tunay na nakakagaan ito ng loob niya na makita ang pag-unlad, ngunit medyo pikon si Reg at hindi pa rin kinikilala ang kanyang pag-unlad. Naging mas masungit ang tono ni Valerian sa kanya, pinapagalitan siya sa pagpuna sa kanyang kapatid sa kabila ng magandang pag-unlad nito. Sumunod si Reg sa kanyang lohikal at malamig na pagbasa sa sitwasyon, pinupuna ang nakaraang pag-ugali ni Diela. Iniisip niya na ang isang maliit na resulta ay hindi dapat ikatuwa ng sobra, at hindi pa rin ito sapat para maiwasan ang ideya na ipadala siya sa monasteryo. Kung ang binibini naman ang pag-uusapan, kasalukuyang nakanguso si Diela sa pagkatalo at walang ideya ang kanyang guro kung bakit. Nilinaw niya na hindi siya malungkot kundi galit. Bagamat naniniwala si Derek na walang magbabago kahit ano paman ang maramdaman niya. Nag-ugaling pasaway na naman, inulit niya ang kanyang sarili, nililinaw na galit siya. Binigyang diin ni Derek na wala silang magagawa at tumalon sa isang bagong antas. Humarap ang pasaway at nilinaw muli na galit siya na parang isang bata. Malamig siyang tinitigan ni Derek, na pumilit sa kanyang umiwas sa takot, tinatanggap ang ideya ng kanyang pagmuso. Nakakatuwa, hindi man lang alam ng ating bida kung bakit niya biglang inamin yon. Umupo siya para pag-usapan ang mga issue sa kanyang kasalukuyang yugto ng manifestation magic, lalo na pagdating sa panganib na bumalik ito sa kanya. Binigyang diin ng mersenaryo ang ideya ng sapat na pahinga kasabay ng mabilis na pag-aaral, na inuuna ang kanyang sesyon sa pag-aaral. Nag-ugaling pasaway na naman, tinawag niya itong seryosong guro ng mahika, at mapaglarong inasar siya. Napikon ang ating bida at ipinaalala sa kanya ang kanyang ibang panig kung paano niya madaling maturuan siya tulad ng ginawa niya sa gubat na iyon. Tumangging pagdaanan ang sakit na iyon, sumang-ayon si Diela na sumunod. Balik sa kanilang aralin, balak ni Derek na tulungan siyang magpakita ng mahika upang sa huli ay maabot niya ang antas ng one-star magic. Ang School of the Wild ay walang sariling sistema. Kaya perpekto ito para sa pag-aaral sa sarili dahil inuuna nito ang kalayaan. Lubos na naniniwala si Derek na ang ugali ng munting maharlika ay akma sa School of the Wild, bagamat nalilito siya sa kanyang mga salita. Para gawing simple, sinabi niya kung paano ang kanyang malayang kalikasan ay akma sa School of the Wild. Pangalawa, ipinanganak din siyang may dugong maharlika ng dupleng na nagbibigay sa kanya ng maraming talento. Nang marinig ang papuring iyon, namula ang dalaga sa pagtawag sa kanya na espesyal. Tiniyak ni Derek sa kanya na ang ice wall na ginawa niya noong isang araw ay isang malaking palatandaan na nag-umapaw siya sa talento sa mahika. Nadala si Diela at gustong tratuhin na parang henyo, ngunit pinaalalahanan siya ng ating bida na hindi pa siya ganoon na ikinainis niya. Habang pinapanood silang mag-aral, sobrang inis si Reg sa hindi malamang dahilan na nagpapakitang mayroon siyang galit sa pag-unlad ng kanyang kapatid. Kinabukasan, pumasok si Diela sa kwarto ng ating bida, na may kasamang pananabik na ipinapakita ang kanyang pag-unlad sa pagpapakita ng mahika. Sinubukan niya ang lahat para makuha ang kanyang atensyon kahit kinabukasan. Lumipas pa ang mga araw habang patuloy na lumalago ang pangunawa ni Diela sa mahika,
habang ang kanyang guro ay nananatiling isang walang pakialam na Sigma Lone Wolf na nerd na gusto lang magbasa ng kanyang libro. Inasar siya ni Diela sa pagiging tamad at pagbabasa ng mga spellbook ng libre nang hindi siya binibigyan ng sapat na oras. At para inisin siya, sumang-ayon pa si Kuya sa kanyang pag-unawa sa sitwasyon. Kinalagkad siya ng pasaway na binibini para ipakita ang kanyang karagdagang pag-unlad sa manifestation magic. Sa susunod na eksena, mag-isang nakatayo si Valerian, naghihintay ng bisita. Bumukas ang pinto, at si Derek iyon, na matagal na niyang gustong makausap. Habang pareho silang nakaupo, nagtatakang nagtanong ang nakatatandang kapatid tungkol sa pag-unlad ni Diela, kung saan ipinaliwanag ng batang guro kung gaano siya kabilis umunlad, kahit na matatagalan pa ang one-star magic. Narinig ito ni Valerian at inihayag kung paano inaasahang babalik ang kanilang ina sa susunod na linggo, at gusto niyang babalaan siya tungkol sa ugali nito dahil hindi bukas ang isip ng babaeng iyon. Ang mga mahalika sa pangkalahatan ay talagang kinamumuhian ang ideya ng mga karaniwang tao na umakyat sa mas mataas na posisyon. Siyempre, naiintindihan ni Valerian na alam na ng batang mersenaryo ang mga bagay na ito, kung saan nagtataka si Derek kung iyon lang ba ang dahilan kung bakit siya tumawag. Nanatiling tahimik na may kaunting pag-aalangan, tumayo si Valerian, ipinapaliwanag kung paano siya dapat ang susunod na pinuno ng pamilya, isang posisyon na nangangailangan ng buong pagtanggap sa ari-arian at mga miyembro nito. Mahalaga ang katapatan sa bawat miyembro, ngunit sa ngayon, tila hindi maantig ni Valerian ang puso ng sinuman. At bagamat gusto niyang maging pare-pareho ang puso at hangarin ng lahat, iba ang katotohanan. Sawa na si Derek sa nakakalitong pag-amin na ito at hiniling sa kanya na linawin. Patapos na, lumingon si Valerian na may kalungkutan, inilalahad kung paano ayaw makipaglaro sa kanya ng nakababatang kapatid. Sa sandaling ito nalaman ng ating bida na nagsasayang lang siya ng oras. Nagsimulang magsalita si Valerian tungkol sa kung gaano sila kadalas maglaro noong mas bata pa si Diela, at pinapatay siya nito na sobrang layo na niya ngayon. Hinimok ng nakatatandang kapatid si Derek na humanap ng paraan, isang pagkakataon na muling likhain ang parehong bersyon ni Diela. Hindi alam ng batang mersenaryo kung bakit siya tinatanong ng mga ganoong tanong, ngunit sa katotohanan, siya lang ang tanging pinapakinggan ng binibini. Para magdagdag ng isa pang kalokohan ng magkapatid, ipinakita pa ni Valerian ang isang manika na ginawa niya na kamukha ng kanyang maliit na kapatid. At hindi ako nagbibiro, ito na yata ang pinakapangit at sirasirang manika na nakita ko. Tiningnan lang ng ating bida ang lalaking ito na may pinaka, seryoso ka ba, gago? Na ekspresyon, tinatanong kung sinusubukan ba ng lalaking ito na isumpa ang kanyang kapatid sa puntong ito. Sumapit ang susunod na linggo at dumating na ang ina. Tunay na interesado ang babaeng ito sa binata na isang guro ng mahika na kayang tulungan ang kanilang anak na babae. Magalang na nagpakilala si Muriela at inalok ang binata ng isang nararapat na regalo mula sa ari-arian ng Duplain. Tinapos ni Derek ang kalokohan at diretsahang sinabi sa kanya na hindi siya bahagi ng anumang pamilya, at sa katunayan, siya ay isang simpleng karaniwang tao lamang. Ang maliit na revelasyon na iyon ay halos maging sanhi ng atake sa puso ng babaeng ito. Bumalik tayo isang linggo bago nito para makahabol muna. Nagpahayag si Lady Aisling ng kanyang malalim na pasasalamat sa pagpili ng isang mahusay na guro tulad ni Derek. Bilang nakatatandang kapatid, gusto niyang manatili sa tabi ni Diela, ngunit personal siyang may maraming responsibilidad na kailangang asikasuhin sa Ebelstein. Kaya ang tungkulin ng pag-aalaga sa kanyang kapatid ay ipinasa na lang sa kanya. Naiintindihan ni Derek ang mga responsibilidad na yon, habang iniisip naman ni Jaden na dapat ay medyo maging masaya siya at magbigay ng mas masiglang sagot. Sa kabila nito, tinapos na nilang dalawa ang kanilang pagpupulong sa kanya at umasa na matatapos agad ni Derek para makabalik na siya sa Ebelstein. Umalis ang karwahe noon din. Biglang may naalalang importante si Aisling. Dapat ay uwi ang kanyang ina sa susunod na linggo at tuluyan niyang nakalimutang ihanda siya para sa reaksyon nito. Nagsimulang magtaka si Jaden kung ganoon ba talaga ka-importante yon dahil pagbabalik lang naman iyon at wala nang iba. Ngunit sa kaloob-looban, may karapatan si Aisling na mag-alala. Ang problema kasi kay Miriela ay siya ang literal na diyosa ng galit. Sa katunayan, ang diyosa ng galit ay kasalukuyang sumusugod sa silid ng kanyang asawa. Sinisigawan siya sa pagpili ng isang karaniwang tao bilang guro ni Diela. Dinaig siya ng lalaki sa kanyang kahinahunan, hinihimok siyang magsalita sa mas mahinang tono. Sinigawan siya ng kanyang asawa tungkol sa sensitibong sitwasyon ni Diela at kung paano siya ang kanilang pinakamamahal na bunsong anak na babae. Nagsisimula na akong isipin na galit talaga si Tol sa buhay niya kasi paano sa mundo nagkaroon siya ng 4 na anak sa babaeng ito. Gayunpaman, kinumpirma niya ang sarili niyang pagkamuhi sa mga karaniwang tao, ngunit sa puntong ito, wala na silang ibang pagpipilian. Sumuko na ang lahat ng ibang guro sa pagtuturo sa kanya, ngunit hindi makapaniwala si Muriela na isang karaniwang tao ang kanilang huling pag-asa, isang mersenaryo pa talaga. Binigyang diin ng kanyang asawa ang kahalagahan ng mahusay na pagtuturo at kung paano personal na inirekomenda si Derek ni Aisling. Gayunpaman, hindi kontento si Muriela.
Mayroon siyang pamantayan na dapat sundin at biglang naalala si Flam, tiyuhin ni Diela, at kapatid ng kanyang ama. Maaari niyang kunin ang papel ng pagtuturo sa kanya sa halip na ang bagong bata, ngunit ang ideyang ito ay talagang katawa-tawa dahil pinamamahalaan ni Flam ang isang buong teritoryo, at kailangan niyang iwan ang mga responsibilidad na yon para lang turuan ang bata. Guguho ang Ebelstein kung gagawa sila ng mga padalos-dalos na desisyon na tulad niyan, ngunit mas nag-aalala si Muriela sa persepsyon, pinupuna kung paano parehong mahalaga ang mga social circle kahit sa pagtuturo. Hindi siya komportable sa ideya na hayaan ang isang karaniwang tao na walang family background na magturo sa kanilang anak dahil gagawin nitong katatawanan siya sa mataas na lipunan. Sa sandaling ito, pumasok si Valerian, sumingit at tiniyak sa kanyang ina na hindi na kailangang magsimula ng pagtatalo. Gayunpaman, si Muriela ay isang babaeng may sariling mga ideal at hindi natitinag. Isang huling tao ang sumali sa usapan, naniniwalang ang tanging solusyon ay subukan ang kakayahan ng karaniwang mage para hatulan kung siya ang tamang tao para kay Diela. Ang taong ito ang biyaya para kay Muriela, si Reg, isang taong galit kay Diela at hindi gusto ni Valerian. Ngayon, binigyang diin ni Reg kung paano hindi dapat ipagdiwang ang pagkuha ng mga karaniwang tao sa mahahalagang posisyon, kaya kailangan na mayroon man lang silang tamang mga katangian. Personal na inako ang papel, hinimok ni Reg ang kanyang ama na payagan siyang subukan si Derek sa isang magical spar. Pero sapat na ang pagrereklamo para sa patriarka na tiniyak sa kanyang anak na ang mersenaryo ay walang dudang isang makapangyarihang salamangkero. Nasukol, iminungkahi ni Reg na si Diela na lang ang subukan. Sa pagkakataong ito, gusto niyang makita kung gaano kahusay siyang tinuturuan ng mersenaryo. Mahalaga pa rin ang mga resulta, kaya gusto ni Reg na harapin siya sa laban para makita kung mayroon siyang anumang progreso. Ngayon, ang mungkahing ito ay hindi tinanggihan, at pinalalabas na si Reg ay umalis na nagwagi sa kanyang argumento. Hinabol siya ni Valerian, pinapagalitan ang kanyang nakababatang kapatid sa mga katawa-tawang ideya nito. Muli, hindi naniniwala si Reg sa pagbabago ng puso ni Diela, mariing idinidiin siya sa kanyang mga nakaraang kasalanan. Pinaalalahanan ni Valerian ang tangang ito na ang babae ay kapatid pa rin nila, kaya hindi nila pwedeng basta na lang siyang baliwalain. Sa hindi malamang dahilan, nasaktan si Reg at nagsimulang sumigaw, binibigyang diin kung paano ang sarili nilang lahi ang dahilan kung bakit bumabagsak ang kanilang pamilya. Kung ang isang taong mahiyain na tulad niya ay mapupunta sa mas mataas na mga lipunan, ipapahamak niya silang lahat. Hindi makapaniwala si Valerian na ganito kalupit ang tunay niyang nararamdaman, kaya umalis si Reg na iniisip na tama siya. Naniniwalang ang tanging paraan para harapin ang kanilang mapanirang nakababatang kapatid ay ang panatilihin siyang nakakulong. Sa susunod na eksena, balik tayo sa pananaw ni Diela at Derek. Padabog niyang binuksan ang kanyang pinto kinaumagahan na nag-udyok sa kanya na magtanong kung ano ang nangyari. Isang balumbon ang lumitaw sa kanyang libro. At habang binubuksan niya ito, binuod ng pasaway na prinsesa na kung matatalo siya sa duelo, mawawalan si Tol ng kanyang magarbong bagong trabaho. Narinig na ng mersenaryo ang tungkol sa duel na ito at naiintindihan niyang si Haig ay isang one-star mage, kaya napakaliit ng tsansang manalo dito. Sinigawan siyang muli ni Diela, pinaalalahanan ang gagong ito na malapit na siyang mawalan ng trabaho kung wala siyang gagawin tungkol sa paparating na laban. Pinaalalahanan siya ni Derek na trabaho lang niya bilang mersenaryo ang ma-hire at kunin ang bayad bago lumipat sa susunod. At sa ngayon, sapat na ang ibinayad sa kanya, kaya walang pumipigil sa kanya na mag-alala tungkol sa duelo. Ang pag-aalala ay nagmula kay Diela, na mukhang malungkot sa kung gaano siya kawalang pakialam. Lumipas ang isang linggo, at dumating kami sa opisyal na lugar ng duelo ng pamilyang Duplain. Lahat ng mahalagang maharlika at kanilang mga katulong ay nagigising para sa pangunahing kaganapan kung saan maayos silang tinatanggap ng mersenaryo at guro na si Derek. Sa isang tingin, natigilan ang pinuno ng estate sa kung gaano kalmado si Derek, na nagpaisip sa kanya kung ganoon ba siya katiwala sa progreso ni Diela. Humanga ng husto ang patriarka sa ugali ng binata, kaya naman naniniwala siyang hindi pa nila dapat paalisin ang mersenaryo. Mula sa isang panig, dumarating ang batang may problema sa nakababatang kapatid. Mukhang maringal si Reg sa kanyang kasuotan. Nanunumpa siya sa kanyang paninindigan na durugin si Diela ng tuluyan, tinitiyak na mapaparusahan siya sa lahat ng nagawa niya sa nakaraan. Mula sa kabilang panig, humakbang pasulong ang nakababatang kapatid na may problema sa galit. Naalala niya ang kanilang usapan noon kung saan hayagang sinabi sa kanya ni Derek na ang kanyang pag-unlad sa mahika ay nagbabago mula sa yugtong ito. Nangangahulugan ito na malapit na niyang magamit ang one-star magic dahil lang sa kanyang likas na talento sa pagkakaroon ng dugo ng pamilyang Duplain. Noong una, hindi niya alam kung bakit bigla niya itong binanggit, ngunit may dahilan para doon. Pinaalala sa kanya ni Derek ang kanyang kaugnayan sa School of the Wild, isang paaralan na nakatuon sa sariling pag-aaral at paghahanap ng natatanging proseso sa halip na ipasalang ang mga bagay-bagay. Tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, sinigawan niya ito sa pagsasabi ng mga malungkot at kaawa-awang bagay. Sa wakas, dumating ang pag-amin.
Ang parehong maharlika na tumrato sa kanya na parang basura noong una ay nagmamakaawa na ngayon na manatili siyang guro niya. Gusto niyang patuloy na matuto ng mahika mula sa kanya, tinatanggihan ang ideya na tumanggap ng ibang guro. Nang marinig iyon, lumingon si Derek, binibigyang diin na wala siyang alam na kahit isang panuntunan para sa mga magic spar, lalo na't hindi pa siya nakikipaglaban sa mga maharlika. Gayunpaman, tiyak na maituturo niya sa kanya ang tamang mga kasanayan sa pakikipaglaban at kung paano manalo sa paparating niyang laban. Kaya dumating ang tanong, gusto ba niya talagang manalo? Sa puntong iyon, nagsimulang maalala ni Diela ang mga mapanghusgang boses na iyon, ang mga bumabatikos at pinagtatawanan siya noong bata pa siya dahil sa hindi pagkatuto ng mahika. Ang kanyang pag-iral lamang ay nagdulot ng kahihiyan sa kanyang pamilya dahil tinatrato siya ng lahat na parang isang sayang na dugong bughaw. Lahat sila ay pinuri si Aisling at ang iba pang mga anak ng Grand Duke, naniniwalang mas mabuting huwag na lang magkaanak kaysa magkaroon ng isang walang silbing anak. Side note, may naalala ba kayo sa kamakailang episode ng Jujutsu Kaisen sa ebolusyon ni Maki? Dahil sa galit na patunayan sa lahat ng kanyang mga kritiko na mali sila, sumang-ayon si Diela sa mungkahi ni Derek at hinangad ang tagumpay. At ngayon dumating na ang sandali ng katotohanan, habang tumuntong siya sa arena, hindi na sa ilalim ng pagkukunwaring nakababatang kapatid ni Reg o kahit na ang bunsong anak ng bahay Duplain. Sa halip, tumayo siya sa sarili niyang mga paa, kinakatawan ang kanyang sarili bilang estudyante ng isang mersenaryo at isang salamangkero.